Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, bigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nila mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasabi ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo, walang sino man ang nangangarap, walang sino man ang hindi nangangarap na aasinso, na aangat sa buhay. Kung maaari lang yayaman. Gusto pa nga ng iba ang talagang mayamang-mayaman. Kahit hindi na kailangan ang yaman, magpapayaman. Lahat tayo, kailangan natin yan. Ngunit dapat natin tandaan na bago tayo makarating sa taas, kailangan aakyat tayo sa isang hagdanan. Ahakbangin tayo sa bawat baitang ng hagdan bago natin mararating ang taas. Ganyan din ang pagkamit ng tagumpay. Ang marating natin ang ating minimiting pag-aasinso. Kaya mayroon tayong ang inyong kagabay may ibibigay na nasangka kung paano aasinso ang isang tao. Una, preparasyon. Preparasyon. Kung nais natin ang isang bagay, nais upang makarating tayo sa tagumpay, kailangan paghandaan natin. Walang pagkakaiba. Gusto natin magiging sikat sa basketball. Gusto natin maging katulad ng isang Fajardo o katulad ng isang Michael Jordan. Kailangan natin ang preparasyon. At ito, pag-aralan natin, planuhan natin ano ang mga dapat gawin, ano ang mga kagagastusan, at ano ang mga hadlang. Yan ang preparasyon. Pangalawa, kailangan natin ang kalusugan. Kalusugan ng ating katawan. Sapagkat kung sakit tayo, may pitsugin tayo, abay, hindi pa natin masabing nangangailangan tayo ng trabaho, tatanggihan na tayo ng manager. Kaya kailangan natin, ingatan natin ang kalusugan ng ating katawan. Pangatlo, ay sipag. Kailangan natin ang sipag. Walang sino magtamad ang aasinso. Huwag natin tularan ang isang Juan Tamad na ating napulot sa ating pag-aaral sa elementary. Ang nanais niyang makain yung bunga ng bayabas, umiga siya sa ilalim ng puno, ibinuka niya kanyang bunganga at hinihintay na mahulog sa kanyang bunganga ang bunga ng bayabas. Ang katamaran ay isang hadlang sa pag-aasinso. At ang isa pang sangkap ay ang tiyaga, pagtitiis. Alam natin, bako-bako at lubak-lubak ang armandaan tungo sa tagumpay. May mga hadlang, may mga challenges, may mga discouragement, lahat nandiyan yun. Kaya kailangan natin ang tiyaga. Huwag natin pansinin ang anumang hadlang, ang anumang balakid. At panglima ay ang determinasyon. Tularan natin ang mga katulad ni Magellan at ni Columbus. Si Columbus ay yung naka-discovery ng Amerika, isang explorer. Nang naglayag sila sa gitna ng dagat,
natatakot yung kanyang mga kawal at ang sabi, mabalik na sila sa kanilang pinanggalingan. At ang sagot ni Columbus, Ceylon, Ceylon, Ceylon ano. Ibig sabihin, sige, ilayag papunta sa dapat natin puntahan. At na-discover nga niya ang Amerika. Ganon din si Magellan. Bago na-discover ang Pilipinas, wala namang balak. At wala pa namang Pilipinas noon. Ang layunin lamang ni Magellan ay mapatunayan na bilog ang mundo. Naghanap sila ng isang lugar, yung tinatawag ng Spice Island. Nagkaroon ng mutiny doon sa kanyang anong tawag na galyong. Sa sinakyan nilang galyong. Nagrebelde yung mga tao. At sabi ni Magellan, hinaaw kayo. Kailangan kaunti pang paglalayan. At sa kapitiyang palad nakarating sila sa Limasawa Island. At doon nga discovery ang Pilipinas. Pero kung sumuko si Magellan, nagbalik sa Spain, walang Pilipinas ngayon. So kailangan natin ang determinasyon, lakas loob, tibay ng dibdib, ika nga. At sa lahat ng ito ay idagdag natin ang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon at ang tao ay tulad ng isang puno. Ang Panginoon ay ang puno at tayong mga tao ay mga sanga. Kung ang sanga ay mahihiwalay sa puno, ang sangang ito ay matutuyo at mamamatay. Ganon din tayong tao, walang pagkakaiba sa sanga. Diyos ang puno, tayo ang sanga. At kung tayo ay mahiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Walang mangyayari sa ating buhay. Ano man ang ating mga pangarap na pag-aasenso, zero. Huwag natin ipagmamayabang ang ating lakas at talino. Iram lamang natin sa Diyos ang anumang lakas natin, ang anumang talino natin, lahat ng nasa atin. Iram lamang natin sa Diyos. Kaya sa lahat ng ating gagawin, kailangan may bendisyon, may basbas ng Panginoon. Kapag kung kasama natin ng Diyos, hindi tayo paliligaw ng landas. Sabi nga ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. So tayo, nakasandal tayo sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Huwag natin ipagmamayabang. Kaya ko yan, matalino ko. Kaya ko yan, Master of Education ako, Doctor of Education ako, Master of Philosophy ako. Kaya ko yan. Hindi. Diyos lamang ang may kakayahan para sa atin. Instrumento lamang tayo ng Diyos tungo sa pag-aasinso at sa pagtagumpay. Yung mga sangkap, mga kagabay na ating nababanggit sa lakungan ng ating gabay kaibigan, ay yun, ay nakikita natin, obserbasyon natin na talagang yung 5 sangkap na yun ay kailangan preparasyon, kalusugan, sipag, tiyaga, at determinasyon. Kung may isang wala dito, tiyak o malamang hindi tayo aasinso sa buhay. Ngunit, higit at una sa lahat, kailangan natin silong. Huwag natin kalimutan, tayo ay tao lamang. Ano man tayo ngayon, ano man tayo bukas, Diyos lang ang nakakaalam. Diyos ang nagbigay sa atin ngayon, Diyos ang magbibigay sa atin bukas. Marami sa atin, pag may kakayahan o may talino, mayabang na para ng Diyos.